Nagsisimula ang pelikula sa isang lalaking nagngangalang Ray na tumatanggap ng isang opisyal na abiso. Binabati siya nito dahil tinanggap siya sa isang nakamamatay na kompetisyong kilala bilang The Long Walk. Ang buong bansa ay nakatakdang panoorin ang kaganapan sa isang live broadcast, at higit pa sa pera ang gantimpala, kasikatan, kayamanan, at maging isang hiling na ipagkakaloob sa huling matitirang kalahok. Maya-maya, naghahanda si Ray na umalis kasama ang kanyang ina. Habang sila'y naglalakbay, unti-unting ipinapakita ang madilim na kalagayan ng mundo. Ilang taon nang nakalipas, isang napakalaking digmaan ang sumisira sa bansa, iniwan ang mga lungsod na wasak at mga pamilyang nagkakandara pang mabuhay. Para sa marami, ang Long Walk ang tanging pag-asa para makaalis sa kahirapan, ngunit 50 kabataang lalaki lamang ang napipili bawat taon. Ang ina ni Ray, na takot siyang mawala, ay nakiusap sa kanya na magbago ang isip. Ngunit tumanggi si Ray, iginiit niyang kailangan niyang gawin ito. Pagdating nila sa kanilang destinasyon, niyakap siya ng mahigpit ng kanyang ina, ngunit nangako siyang babalik sa kanya bago tuluyang umalis. Pagkalipas ng kaunti, nakilala ni Ray ang isa pang kalahok na si Peter McBride. Mabilis silang naging magkaibigan at agad na sumama sa iba pang mga naglalakad, kabilang sina Hank Baker, Stebbins, at ang pinakabatang kalahok na si Curly. Di nagtagal, lumabas na ang utak sa likod ng Long Walk. Kilala lamang bilang si Major, lumapit siya at sinimulang tawagin ang mga pangalan ng mga kalahok isa-isa. Bawat binata ay lalabas sa linya, kukunin ang metal na tag, at babalik sa kanilang pwesto. Nang makumplito ang 50 kalahok, sandaling nagsalita ang Major sa kanila. Ipinaalala niya sa grupo na ang bansa ay hindi pa lubos na nakakabangon mula sa digmaan. Wasak ang mga bayan, mahina ang industriya, at hindi mapakali ang mga tao. Ngunit taon-taon, ang Long Walk ay nagbibigay ng sigla, nagpapaangat ng moral, at nagbabalik ng kaayusan. Ayon sa kanya, ang tunay na sakit ng bansa ay hindi kahirapan, kundi ang pagiging tamad. Kaya umiiral ang kaganapang ito, upang ipaalala sa lahat na disiplina at tibay ang susi sa pag-survive. Pagkatapos ng talumpati, ipinaliwanag niya ang mga patakaran ng napakadetalyado. Kailangang magpatuloy ang bawat kalahok sa paglalakad ng hindi bababa sa 3 milya bawat oras. Kapag bumagal ang isa sa kanila, bibigyan siya ng babala. Ang pangalawang pagbagal ay isa pang babala. Sa pangatlong babala, nasa matinding panganib na sila, at kapag nabigo pa sila muli, tuluyan na silang aalisin sa paligsahan. Walang finish line, walang hinto, at iisa lamang ang makakaligtas. Sa puntong iyon, itinaas ng Major ang kanyang baril at nagpaputok sa ere, na opisyal na nagsisimula sa paglalakad. Ang 50 binata ay nagsimulang maglakad, kasunod ng ilang truck na puno ng mga armadong sundalo. Nagkomento si Ray kung gaano kalungkot at kalat ang tanawin, at sumagot naman ng isang kalahok na si Barkovich na hindi pinahihintulutan ng Major ang mga tao na manood ng malapitan hanggang sa bandang huli, bagamat maaaring manood ang mga residente kung nakatira sila sa kahabaan ng ruta. Ang mga kamera, gayunpaman, ay nasa lahat ng dako, kinukunan ang bawat hakbang para sa mga manunood sa kanilang mga tahanan. Pagsapit nila sa 7 milyang marka, nagsimulang magkwentuhan ang mga naglalakad tungkol sa grand prize. Inamin ni Baker na pera lamang ang motibasyon niya, ngunit hindi sumang-ayon si Ray, sinasabing hindi lang kayamanan ang bagay na dapat ipaglaban. Hindi nagtagal, lumitaw ang isa pang kalahok na si Harkness, dala ang isang maliit na notebook. Maingat niyang isinusulat ang pangalan at numero ng bawat isa, ipinaliwanag na gumagawa siya ng isang aklat tungkol sa Long Walk. Kapag nakaligtas siya, yayaman at sisikat siya dahil dito. Ngunit itinuro ni Peter na kung sakaling manalo talaga si Harkness, hindi na niya kailangan ang aklat para maalala siya. Samantala, ang pinakabatang naglalakad na si Curly ay nagsimulang matisod-tisod. Matinding sakit ang tumatama sa kanyang mga binti at halos hindi na siya makalakad ng maayos. Sinalo ni Ray ang kanyang braso para manatili siyang nakagalaw, habang nagbibigay naman ng mga salita ng pag-asa si Peter. Ngunit sobrang sakit na ang nararamdaman ni Curly kaya bumagsak siya sa kalsada. Nang hindi pa rin siya makalakad matapos ang 3 babala, isang sundalo ang lumapit at walang awang tinapos siya sa pamamagitan ng isang putok ng baril. Lubhang nasindak si Ray sa eksenang iyon kaya hindi niya namalayang bumagal siya, dahilan upang bigyan din siya ng babala ng isang sundalo. Ngunit bago pa lumala ang sitwasyon, mabilis siyang hinihila ni Peter. Nagbigay ng anunsyo ang Major tungkol sa batang nasawi at sinabihan ang iba na magpatuloy dahil tiyak pang may mga mamamatay.
Pagkaraan ng mas mahabang paglalakad, narating ng grupo ang 17 milyang marka. Inamin ni Ray na matagal na siyang pagod at hindi niya alam kung gaano pa siya tatagal. Ngunit pinayuhan siya ni Peter na huwag isipin ang katapusan at patuloy lang na maglakad, sandali-sandali, hakbang-hakbang. Habang lumilipid ang mga oras, mas nagiging malapit sina Ray, Peter, Hank, at Baker at nabubuo ang isang matibay na samahan. Ngunit noong akala nilang maayos na ang lahat, dinaig ng init at pagod ang kalahok na may numerong 1. Bumigay ang kanyang katawan at nagkumbulsyon siya sa gitna ng kalsada. Nag-aalala ang ilang naglalakad para sa kanya, ngunit si Barkovich ay tumawa at kinutya ang paghihirap ng bata. Nagbigay ng mga babala ang mga sundalo, at nang hindi pa rin makabawi ang bata, siya ay pinaslang. Sa nakakagulat na paraan, ipinagdiwang pa ni Barkovich ang pagkamatay nito, sinasabing dapat silang matuwa dahil mas tataas ang tsansa nilang manalo. Pagsapit nila sa ika-25 milya, binalingan ni Barkovich ang isang batang nagngangalang Rank. Una niyang kinutya ang pangalan nito, at pagkatapos ay lumampas siya sa linya ng insultuhin ang ina ng bata. Naggalit si Rank at sinubukan siyang suntukin, ngunit hindi niya ito tinamaan at malakas siyang bumagsak sa lupa. Sinisigawan siya ng iba na tumayo, ngunit hindi niya ito nagawa sa tamang oras kaya binaril siya ng mga sundalo. Lubhang ikinagalit ni Ray at Peter ang nakita at inakusahan nila si Barkovich ng pagpatay. Ngunit iginiit ng psychopath na hindi niya kasalanan dahil hindi niya man lang nahawakan ang bata. Kalaunan, isa pang kalahok ang naging desperado na magbawas. Hindi niya kayang magpatuloy sa paglalakad at bumagal siya. Agad siyang binigyan ng babala ng mga sundalo, at nang hindi pa rin siya gumalaw, binaril siya habang nakakahiyang umiihi siya sa harap ng lahat. Pagsapit ng gabi, ang mga binata ay umaandar na lang sa purong determinasyon. Nagsimulang antukin si Ray at napanaginipan pa ang kanyang ina, ngunit ginigising siya ni Peter at sinabihang manatiling nakatutok. Inamin ni Ray kung gaano niya ito kamis, at sinubukan siyang pakalmayin ni Peter sa pagsasabing muli niya itong makikita. Habang tumatagal ang paglalakad, bumabagal si Ray nang hindi namamalayan at nakatanggap ng pangalawang babala. Hindi nagtagal, muli siyang nadapa at nakuha ang pangatlong babala. Ipinahayag na ang 3 babala ay maaari lamang mabura kung makapaglalakad ang isang kalahok ng walang pagkakamali sa loob ng 3 buong oras. Sinubukan siyang tulungan at palakasin ang loob ni Peter, ngunit nagalit si Ray at inakusahan siyang nagkukunwaring nagmamalasakit. Sinabi pa niyang nais ni Peter na bumagsak siya upang tumaas ang tsansa nitong manalo. Hindi nagtagal, hinarap ng mga naglalakad ang isang matarik na burol, at ang pag-akyat dito ay naging nakamamatay para sa ilan sa kanila na labis na bumagal at napatay agad. Itinulak ni Ray ang sarili niya gamit ang lahat ng lakas niya ngunit halos sumuko siya sa kalagitnaan. Sa sandaling iyon, hinawakan siya ni Peter at inaalalayan, hinihimok siyang huwag tumigil. Naaantig si Ray dahil dito at humingi ng tawad sa pag-init ng ulo kanina, sinasabing hindi niya sinasadya ang mga sinabi niya. Sinabi naman ni Peter na huwag na siyang mag-alala at tinulungan siyang huminga ng maayos. Pagsapit ng sumunod na araw, nakaabot na ang grupo ng 59 na milya, at muling nanghihina si Ray, kaya hiniling niya kay Peter na magpatuloy sa pagsasalita para hindi siya mawalan ng focus. Inamin ni Ray na gusto niyang manalo hindi lang para mabuhay kundi dahil nararamdaman niyang may mas malaki siyang layunin. Sa humigit kumulang ika-67 milya, halos hindi na makayanan ni Hank ang paglakad. Mahina at nanginginig ang kanyang mga hakbang, at nang kumustahin siya ni Peter, nagbitiw lang si Hank ng insulto bago muling sumulong. Samantala, mas malala ang kalagayan ni Harkness. Baluktot ang kanyang bukong-bukong at hirap siyang makasabay. Nakatanggap siya ng babala dahil sa pagbagal, at sinubukan ni Ray na palakasin ang kanyang loob, ngunit tuluyan nang bumigay ang kanyang katawan. Nang maubos ang kanyang mga babala, pinatay siya ng mga sundalo. Lubhang nalungkot sina Ray at Peter sa kanyang pagkamatay, ngunit kinutya sila ni Barkovich, sinasabing dapat silang gumawa ng tula o kanta para alalahanin ang kaibigan nila. Nagalit si Peter at muli niya itong tinawag na killer, dahilan para sumiklab ang isa pang mainit na pagtatalo. Nang sa wakas ay maabot ng grupo ang 100 milya, binati sila ng Major dahil sa kanilang pagtitiis. Ngunit agad itong naputol nang biglang tumakbo ang isang desperado na batang lalaki papunta sa isang gusali, umaasang makatakas. Binaril siya bago pa man niya maabot ang pinto. Sa 103 milya, nagsimulang pag-usapan ng mga natitirang kalahok kung ano ang hihilingin nila kung sakaling manalo sila.
Sinabi ni Baker na hihiling siya ng rocket para makapunta sa buwan, habang si Hank naman ay pabirong nagsabing gusto niya ng 10 hubad na babae. Biro ni Peter na hihiling siya ng 2 mananalo imbes na isa. Nang turn ni Ray, sinabi niyang nais niyang baguhin ang buong sistema. Agad namang tinuro ng iba na imposibleng mangyari iyon dahil hindi maaaring direktang baguhin ng wish ang estado. Dahil sa inis, nagsimula ang grupo na sumigaw at murahin ang Major at ang buong Long Walk. Kinagabihan, bumuhos ng malakas ang ulan, kaya basang-basa silang lahat. Nahihirapan si Ray na idilat ang kanyang mga mata, kaya hinayaan siya ni Peter na sumandal sa balikat nito para makakuha ng ilang sandaling pahinga habang patuloy na naglalakad. Pagsapit ng 3 araw, nakaabot na sila ng 144 na milya, at mabilis nang lumalala ang kanilang kalagayan. Sa isang bihirang tahimik na sandali, nagbukas si Ray kay Peter tungkol sa kanyang nakaraan. Ipinaliwanag niya na ang kanyang ama ang nagturo sa kanya ng filosofiya, musika, at iba pang paksa na ipinagbawal ng mga awtoridad. Itinuturing ng gobyerno na pagtataksil ang mga ganoong aral, at isang araw, personal na hinarap ng Major ang kanyang ama, hinihinging manampo siya ng katapatan sa estado at talikuran ang kanyang ipinagbabawal na mga turo. Tumanggi ang kanyang ama, at dahil doon, agad siyang pinatay. Ibinunyag ni Ray na ang tunay na dahilan kung bakit siya sumali sa Long Walk ay upang patayin ang Major at ipaghiganti ang kamatayan ng kanyang ama. Kapag nanalo siya, balak niyang humiling ng isang carbine rifle bilang kanyang premyo at gamitin iyon laban sa taong pumatay sa kanyang ama. Pagsapit nila sa 170 milya, lalo pang tumitindi ang kalupitan ng kunwaring paligsahan. Ang isang naglalakad na lubusang nanghihina, ang napaatras papunta sa mga sundalo at nagmakaawa ng tulong. Tumugon ang mga sundalo sa pamamagitan ng pagpabagsak sa kanya at pagdurog sa kanya sa ilalim ng isang tangke. Hindi nagtagal, isa pang kalahok ang nabaliw, nagubad ng kanyang mga damit, at naglakad sa maling direksyon. Walang pag-aalinlangan siyang binaril ng mga sundalo. Kinagabihan, matapos maabot ang 201 milya, nilapitan ni Stebbins si Ray dala ang masamang balita, si Hank ay nasa bingit ng pagbagsak. Nagmamadaling lumapit si Ray upang palakasin ang loob niya, ngunit tumalikod lamang si Hank at kalmadong naglakad papunta sa mga sundalo. Agad siyang pinatay, na ikinagulat ng grupo. Hindi napigilan ni Baker ang sarili, lumihis siya sa pila at tinangkang lapitan ang kanyang kaibigan, kaya agad siyang binalaan ng mga sundalo. Mabuti na lamang, bago pa siya mapahamak, hinihila siya ni Ray at kinaladkad paabante, habang sumisigaw na wala na si Hank at wala na silang magagawa. Pagsapit ng susunod na araw, lampas na sila sa 200 milya. Ang natitirang buhay ay sina Ray, Peter, Berkovich, Stebbins, Baker, at Parker. Nang mapagtanto nilang si Hank lamang ang may asawang naghihintay sa kanya, nagkasundo sila na ang sinumang manalo ay dapat tiyaking makatatanggap ito ng pera mula sa premyo. Wala sa kanila ang humiling kay Berkovich na makilahok na malinaw na nag-iisa siya. Dahil pakiramdam niya ay naiwan siya, lumapit si Berkovich kay Ray at inamin na hinahabol siya ng pagkakasala dahil sa pagkamatay ni Rank. Humingi siya ng tawad at humiling na tanggapin siya sa grupo. Pinayagan siya ni Ray, ngunit hindi nagtagal, naging kakaiba ang ugali ni Berkovich. Nagsimulang magulo ang kanyang isipan, at sa isang nakakagulat na pagsabog ng emosyon, tumakbo siya pasulong at sinaksak ang sarili sa lalamunan. Agad siyang pinatay ng mga sundalo habang ang iba, na lubos na natigilan, ay walang magawa kundi magpatuloy sa paglalakad. Noong gabing iyon, nagsimula ang pagod na grupo na kumanta ng sama-sama upang gisingin ang kanilang espiritu at patuloy na maglakad. Pagsapit ng 5 araw, nakaabot na sila sa 278 milya, at ang ruta ay dumaraan na sa bayan kung saan nakatira ang ina ni Ray. Ipinunto ni Parker na maswerte si Ray na makita muli ang kanyang ina, ngunit iginiit ni Peter na ito ay isang sumpa, dahil lalo lamang nitong papahirapan siya. Sa 286 milya, sa wakas ay dumating sila sa bayan ni Ray. Nasira ang isa sa mga sapatos ni Ray, at pinayuhan siya ni Baker na alisin ang parehong sapatos na nagbabala na ang hindi balanse na hakbang ay magpapabilis sa kanyang pagod. Hindi nagtagal, napansin ni Ray ang kanyang ina sa karamihan. Sa una, kumaway siya mula sa malayo, ngunit hindi na niya mapigilan ang sarili, kaya tumakbo siya papunta sa kanya at humingi ng yakap. Ang mapusok na kilos ay nagdulot sa kanya ng paulit-ulit na babala, at pinakiusapan siya ng kanyang ina na umalis bago siya mapatay.
Nang maghanda na ang mga sundalo na barilin siya, hinihila siya ni Peter pabalik sa pila, pinilit siyang magpatuloy sa paglakad at iniligtas mula sa tiyak na kamatayan. Pagkatapos nilang dumaan sa bayan ni Ray, sa wakas ay nagbukas si Peter tungkol sa kanyang sariling masakit na nakaraan. Sinabi niya kay Ray na siya ay naglalakad mula pa noong matandaan niya, simula nang mawala ang kanyang mga magulang sa digmaan. Pagkatapos noon, inalagaan siya ng kanyang tiyuhin, na pinapalo siya hanggang sa mamatay siya nang si Peter ay 10 taong gulang pa lamang. Sa sarili niyang pagsasarili, sumali si Peter sa iba pang mga batang lansangan at nakaligtas sa pamamagitan ng pagnanakaw at pakikipaglaban. Isang laban ang nagwakas ng masama nang sinaksak siya ng isang batang lalaki, na nag-iwan ng peklat. Nagising siya sa ospital, ngunit sa halip na sisihin ang umaatake, sinisi niya ang kanyang sarili. Mula noon, nangako siya na kahit gaano kadilim ang sitwasyon, palagi niyang hahanapin ang liwanag. Ipinaliwanag niya na kung siya ay mananalo, nais niyang gamitin ang premyong pera upang tulungan ang mga ulilang bata tulad niya, na labis na ikinagalak ni Ray. Pagsapit nila sa 306 na milya, binalaan ni Stebbins ang grupo na huwag na silang tumulong sa isa't isa. Lahat ay pumayag kahit na ito ay malamig at mabagsik. Hindi nagtagal, malubhang tumulo ang dugo mula sa ilong ni Baker, ngunit walang sumingit dahil sa patakaran. Pagkatapos, biglang sumabog si Parker. Sumugod siya sa isang sundalo, kinuha ang kanyang rifle, at pinatay siya sa lugar. Ginawa ni Parker ang hindi maisip na labis na ikinagulat ng kanyang mga kaibigan. Noong gabing iyon, lumala pa ang pagdurugo sa ilong ni Baker, at nilabag nina Peter at Ray ang patakaran sa pamamagitan ng pagtulong sa kanya. Ngunit alam ni Baker na hindi na niya kakayanin. Ibinigay niya sa kanila ang isang locket at pinakiusapan silang ibigay ito sa kanyang lola kung makakaligtas sila. Pinapakiusapan din niya silang huwag bumalik kapag siya ay papatayin. Sinubukan nilang patuloy siyang ilakad, ngunit tumanggi si Baker. Napagod ang kanyang katawan, at brutal siyang pinatay ng mga sundalo. Pagsapit ng gabi, nakaabot na ang paglalakad sa 326 na milya. Natira na lamang sina Ray, Peter, at Stebbins, tumatawid sa isang mahabang tulay sa ilalim ng pagmamasid ng Major. Biglang sumabog si Ray at nagsimulang sumigaw ng mga insulto sa Major, ngunit ang matanda ay ngumisi lamang, sinasabing ang galit na iyon ay eksaktong uri ng killer instinct na hinahanap niya sa isang panalo. Dito ibinunyag ni Stebbins ang katotohanan, siya pala ang hindi lehitimong anak ng Major. Sinabi niya na ang hiling niya ay manirahan sa bahay ng kanyang ama, ngunit ngayon ay pumipinsala na sa kanya ang katawan. Sinabi niya kay Peter at Ray na karangalan ang makasama silang maglakad at hiniling ang swerte para sa kanila bago siya pinatay ng mga sundalo. Ngayon, natira na lamang sina Ray at Peter. Bumuhos ang ulan habang naglalakad silang magkatabi. Inamin ni Peter na noong bata pa siya, natatakot siyang mamatay, ngunit matapos makita ang dami ng batang namatay, napagtanto niya na ang kamatayan ang tanging katiyakan sa buhay, at ang tanging bagay na maaari mong piliin ay kung paano mo haharapin ito. Pagsapit sa 331 milya, narating nila ang isang bayan kung saan masigla ang mga tao sa pag-cheer, sabik na makita kung sino ang makaliligtas. Biglang huminto si Peter at sinabi na nais niyang sumuko upang manalo si Ray at makabalik sa kanyang ina. Ngunit tumanggi si Ray at hinikayat si Peter na magpatuloy sa paglakad na nangangako na magpapatuloy silang magkasama. Lumakad si Peter ng ilang hakbang pasulong na hindi alam na huminto na pala si Ray sa likod niya. Dahil may 3 babala na laban sa kanya, agad na pinatay si Ray. Pinunit ng mga bala ng sundalo ang kanyang katawan, at ang Major mismo ang nagbigay ng huling putok. Nang matanto ni Peter ang nangyari, siya ay nabuwal sa lungkot habang nagagalak ang karamihan sa kanyang tinaguriang panalo. Lumapit ang Major at binati siya sa pagiging panalo sa long walk. Tinanong niya kung ano ang hiling ni Peter. Sa kanyang pagsusumikap na manatiling kalmado, humiling si Peter ng isang rifle ng sundalo, na sinasabing nais niyang ibigay ito sa kanyang mga anak sa hinaharap bilang simbolo. Nag-aatubili ang mga sundalo na ibigay ito, ngunit iginiit ng Major, sinasabing hindi makakasakit si Peter sa sinuman dahil siya ay isang taong nais gawing mas mabuti ang mundo. Pagkapit ni Peter sa rifle, itinaas niya ito at itinutok ng diretso sa Major. Sinubukan siyang pakalmayin ng matanda, pinapayuhan siyang huwag sayangin ang kanyang panalo. Ngunit sinabi ni Peter, na puno ng kalungkutan, para ito kay Ray, bago niya hinihila ang gatilyo, at agad na napatay ang Major.
Nagtatapos ang pelikula sa paghulog ni Peter ng sandata at naglalakad mag-isa sa basang kalsada dahil sa ulan. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.